Kaya ako, makadyod. Kaya ako mga leader sa tao, nakaka lang ugyaw-ugyaw. Ano pa yan, sarang masakit ka ng bugoy mag-yun. Sa ano ugyaw-ugyaw. Sa leader sa tao, ito sa bata. Diba? Ano? Pero di bali na ako, kaya ako, umalis na ako. Itawag na ako siya. So, kung itigaan ko siya, ipilikan siya. Itawag niya para makabasa. Inanan. Okay, di ba? Sige daw, bisa may kurang panda pe, mawala ni value ang bata. O, laki akit, amo di mo. Kaya na, dire. Bukuli wala naman. O, lagi sa kalanggo, pero anak-anak ibalik, ikuan mo siya, mga ikot yung bakit sila. Yes, bukol na po siya. Dili man maiwasan na masapa kay that is discipline. Kay ang bata ang gulag, ano man po siya, wala lang, wala pasakan, wala ikaw, di po ka respeto kay ginaano man po di mo siya, ginaalaw lang may naalaw lang ka. Okay, so opo na siya ang impact kung wala pag sobrang kakabutan. Di ba? Okay, sige, let's go move forward. So, we go now to the challenges in inclusive education. The first one, Masandura Pisuri, English na kanan. Okay, challenges na to. Okay, yes, Gemma. Next one. Next challenge. Yes, limited resources and constraints. And the other one, G. The impact on students, exclusion, low self-esteem, and limited opportunities. Okay, so according to ChatGPT, ano natin sa isahan, the challenges. So it says here, managing diverse needs and abilities can be ama, yung isura. Mag-iba-iba sila o mga abilidad. Okay, limited resources and constraints don't help. Hindi makakama kayo, limited ang mga resources. So, these challenges can impact students in the impact nila. Okay, exclusion. Ang bata, ma-feel na lang excluded siya, wala siya i-appeal, wala siya i-labo. Then low self-esteem, isang bata, baba kayo ilahang ano sa sarili, respect, wala na. Okay? Then limited yun ang opportunities. Now, how to address? Tapay ano paraan? Okay, to address these challenges, sige daw, may I call, it's also pwede para ma-address niyo. Nakapay, any idea from the group? Mag-unsa ang teacher para ma-address niyo? Okay, be resourceful. Very good, Ma'am Gemma. Get creative with resources. Kung unsa ang available resources ninyo diha, maging creative lang daw ka. And then, collaborate with colleagues and support staff. Okay? Ano kasi yung mga kaubanan. So, dili siguro nga tayo, ano ni ang collaborative ano tayo. So, dili ka tayo mag-gather ka, dahil mo i-share ang iyong mga challenges. Para, kung nakabala mo yung mga teachers na maayo, so katabang sila. So, be expressive to them. And then focus on student strengths and weaknesses or interest. Okay? Kasi mga sila sa bata, diya i-focus ang imuhang mga strategies. Okay? And ang ilang interest. Adapt and adjust. Then adjust and adapt. Okay, mga tawag ang pwede na to buhat to address the problem or challenge. Okay. Any question? Yes, ma'am. Okay, next. So we are now, what are the strategies for this inclusive teaching? Sa pitao na.
Okay, strategies for inclusive teaching. Number one is please read the group or UTM. Oh, next. Oh, very good. Nice talking. This is please read number two strategy. Okay, and for the third one, that group is. Okay, so thank you everyone. Okay, let's start with universal design for learning or the UDL. Multiple means of representation, expression, and engagement. So according to ChatGPT again, these strategies help make learning more accessible and engaging for all students. Number one, UDL. Okay, designs lesson with flexibility in mind, offering multiple means of representation, meaning how students learn with your lesson. Kaya yung ginagawa nila, paano ba yung i-design na maka-learn sila ng lesson? And then expression, how students show what they know. Ano ba nila napakita kung sa ilang nabalaan? Then engagement, it refers to how students stay motivated. Ano sila sila motivated na biya po din maluya. Magaling na galing sila absent, way lang ni maluya. Maluya ang lesson kay di sila ganahan kay di interesting ang lesson, di interesting ang activities, ang imong pag-deliver na kay boses nimo. Yan, sige mo ito pamasaba, abstinence, estudyante in, oo na, may tabo, walay, sulod kaayo ang room. Mga kaibigan sila interested. Okay, next. Differentiated instruction. Of course, ano kita dala familiar ka grabe yung tiniin. Dapat ang lesson na enjoy differentiated activities. So, ganito ang hindi sa mga MTO sa principal. And ang activities nimo should suit according to the talents of your students or pupils according sa ilang yes, needs and abilities, anak. Okay? Sige. Tailor teaching to meet individual needs, adjusting content, process, or product. Mauna na ang ka naman downloaded, nakasapag ba na, pero kailangan mo na siyang i-edit. Bantayan nimo kung swak ba na sa inyong learners, tama ba na kayo kung dili, i-revise din siya. Imuwi siya o ito i-insert to na contextualize. I-contextualize nyo yung mga sugat sa inyong mga bata. Okay. Kapoy mo po rin, anak mo yun na kayo, mo niya to ang trabaho. Okay, kapoy din siya, si kapoy. Pero nag-inahaplan ko ang bata sa buka. Kanang try to reflect ka, atong eskwela ka, ginaunsa ka sa to teacher, di ba nailangit ka, na very good ka, kahit tungkol sa ilang, wala pa nila ipabayaan. Itutulungan ka nila, ma-remember pa na ito, atong grade 1 teacher, maayo. Kanya karong na teacher na ka, ang pula, ma-remember na ito mga bata. Kung sa'yo ma-remember nila sa tuwa. Eh, ikaw may buti na mga teacher sa beverage, kaya na siya, di ba maanak ka? So, karon nga teachers na ka, hindi pa na ko, ginaay yung bata na galing mo sa inyong mga tutban, the way you teach. Yes, naka-legacy. Okay. So, collaborative learning or peer support and group work. It says here, use peer support and group work to foster community, promote social skills, and enhance learning.
Okay. Sa education, Sir Intoype, sa collaborative learning, dapat ang gamit ang mga peer support and group work to foster community, promote skills, and enhance learning skills. Share your own thoughts with this, Sir Darwin. That's it. Okay. I-share namin with students in mga old classroom, sir. Opa? Sa edukasyon magaling? Okay. Peer support. Peer support. From the phrase itself. Peer support. Kanang, may mga learners na dili ka mangopas kung ginilimo sa grade 4 Laure Solis o kanang Marcos. Um, Mag-research sila about the colors and their implied meaning. So, probably ang mga taga Bukid, dito sila ka-research. So, ang himuon sa mga taga-highway, mag-research sila. Tapos in the morning sa Monday, ilang i-share sa katong mga walay gadget, walay internet connection. So, yan masunod ang collaborative, peer support. So, in this way, akong mga ulawon, mga low level tayo, may na sila mga social skills, kaya and then, encourage itong mga araman na sila i-involve, they try to feel disregarded po rin sa group. Kung may mga bitaw na sa kuha, maski, wala ni, hindi man din yung mga kaya ng lesson, sa may group nila, leaders niya, tanawo nila ang mga group na isang group dito na mabalat na sulat, na nag-participate. Tapos, tagaan niyo sila o additional points or reward. Isa tong leader na yung mga members, feel engaged, nila kananan ko online points, and also katong mga dili ka engaged. So, tanan sila na ay additional points. Ako po yung diretso na sa card ha. Okay. I-blasan, pwede ang score, sa inyong mga according sa inyong mga test test, mga performance tasks, then online mga, so mag-plus ko Okay. Murag ko kaya effective siya. So sometimes, if you may iwasan mo, grabe, ang mga subject, grabe. So kailangan, grabe din ang strategy para lang din makakuan sila, motivate. Okay, we go to the next slide. So, adapting lessons for diverse learning. So, first one is, thank you, Magiging. Lain, puro ka na. Okay. Next, Sir Kenny. Okay, ako na lang explain. ChatGPT na lang explain. Number 2, Sir Kenny, please read. Hindi ko basa. Sorry. Uy! Thank you, Sir Kenny. Give feeling teacher, kita. Naon yung mga bata. Kung ay halimbawa mga slow readers, hindi pa tayo nagbasa ng feeling engagement siya. Okay. So, let's go to the first one. Okay, again, Mary, that's one. Adapting lessons for diverse learners means tailoring your teaching to meet the different learning needs, styles, and abilities of your students. So here are some examples. Your visual approaches. So, ang summary mga visual approaches. Use diagrams, charts, and infographics to illustrate concepts. So, I think most of you naman nagagamit mga diagrams,
na chart, no? Na atin sa tuang kwan. So yan, gamit tayo na kay ang mga visual learners, madali sila makasagot kung naa-adjust sila yung mga kita. Sila na ang mag-analyze. And then, videos. Yan, katuning paano din ang ICT integration. Show videos or animation to supplement text-based materials. Example, nakakipabasa niya ang text related sa topic. So, pagitai o video para to support and ma-deepen pag yun ilang understanding. Then, provide visual aids like pictures, flashcards, or graphic organizers. So, I think, alam man, nagigamit ano, so, maogi na siya, ang importance. It can support learning. And then, use color coding or highlighting to emphasize important information. Okay. So, natin no? Especially sa elementary, na highlight, na coloran. Okay. Yes. Okay, for auditory approaches, record lectures or lessons for students to review. Agianan ko si Ma'am Mimi, kanang sometimes nagapaano siya sa YouTube, kanang lessons nga naanay teacher mo, pwede man po na for, wala kayo nila nakaro sa inyong ang discussion. And pwede support mo mga videos na lang. And malinaw na lang sila. Para ma-review nila kung sa to ang lesson amount. Okay, and then, use audiobooks or text-to-speech software. I don't know kung aware mo ani text-to-speech software. See? Suspect. Text-to-speech software. Ano na software ani no? Incorporate music or podcast to engage to them. Music. Like ako sa, of course, mga Penny Rico, naging katong interpretation nila sa theater, mga involved of music. So it can add understanding of the lesson. And then provide oral instructions or discussion. So pa-oral ka, wagod po ni mga bata, and then everybody will listen, the student mag-oral. Okay. So for kinesthetic approaches, incorporate hands-on activities, experiments, or projects. Okay, hands-on siya dapat. Okay, makaano po na sila. Labi na kami mga kinesthetics ng mga intelligence sa bata, na di ka po yung mali ang i-approach nyo sa ilaha. Ipa-hands-on na sila. Then use manipulatives like blocks, puzzles, or models. I think nag-ano yung mga puzzles. No? Yung ginahan nila yung bata. Sige pa teacher. Then role-playing. Encourage role-playing, simulations, or drama. Isa na nga, ano ng mga bata, interested ka ayo. Pag role-play na gani, active ka ayo. Like sa, mga high school na, so, wala sila, independent na rin sila, lalo na sa with leaders. And then, ano lang yung nato diha is, kanang pa-engage yun na dito mga, murag tanaw ko ninyo wala pa sila tinong-tingog, pasang-satra ko, hindi pwede na ana. Mauna ang mga comment as observers. Mauna, kami mag-observe na sa likod, tapang na lang likod. Kuhit. Ipa-appeal yun, okay? Kung nagdiin na sa ng eskwela, wala sa ilapot. Ano yun yung leaders na paapilan niya siya, ha? Kaya pasulat ka. Siya itaas ano ka ng sulat ani. Or siya magbasa ani o i-present na to. Okay. Kung i-try nila po pagkuhan ba, anong encouragement. Wag nila as teachers dyan. Hindi lang kita yung mga kanang na-adjure, hindi mapos. Hindi lang kanang mangita ko na paraan dyan. Mungani, luwi ka siya magkanaon sa mga lang. Pero at the very start kami sa mga ano na practice, ano naman na sila siguro.
the very start is sa inyong ano, sa misa, school year. Nga siya sa inyo nga. Okay. Offer brace for movement or stretching. Mapuna sa ayang buwa, kung English kay mga Brasileños, alas 4 na, chika tulgon. Sige, tindog sa simple nga movement, padagan lang or stretch. Para maano lang sila, fresh. Okay. Tips for modifying assessments activities. It says here, offer choices, example, written, oral, or visual presentations. Then provide extra time to support for students who need it. Okay, dili mo dali, sige na, kung ang bata, hindi na naman siya kaya na. Wala din mo titagaan siya additional time para mahuwan ko niya yung task. And use assistive technology like text-to-speech software. Assess students' understanding through projects or performances. Mo ipa-perform na to sila after sa discussion, ipa-perform ang bata. Para ma-assess nila, kapag sila yung saktan sa inyo, i-discuss. Okay. So next, building inclusive classroom culture. Okay, everybody read now. Okay, so let's discuss it one by one. Okay, building an inclusive classroom culture is about creating a space where every student feels valued, respected, and supported. So, okay lang yung feeling ng mga support from the teacher, from the classmates, and okay lang ma-feel. Okay, here are some strategies to promote social inclusion. Class meetings. So, ano ito mo, regular gatherings and then sa imagery, discuss issues. I-discuss sa yung mga issue parents. Appeal ang mga bata, paano? Then share feelings and build community. Share mo mga feelings ninyo. Then ikaw po as teacher, share mo feeling, share mo na-observe sa bata. Ito sa yung parent. Aning good siya. Share pa sa ang parent. And then after that, ayaw mo pag-awayan. You build community. I-build nyo ang organization as parent and teacher na kalang relationship pa. Okay. Managing nila. Okay, body systems. Okay, can also be a body system strategy. Pair students with peers to support each other. Kung ingon ni Sir Erwin, pag-study sila na para support ang academically and socially. Dili lang sisiyan siya na sa solo ko. Okay, kaupan. Kanya, kasalanan na ba dyan, mag-upan ka na po mga hilong mundo, ay simple, say sila mga ano. Mo na kita, as teachers, awo na to na, i-ano sila, ayaw sila pasabdi dito sa isang sulok lang, hantod lang mo man, punta, lingkod na dito, tulog na gani. Wala pong ano sa teacher. Okay, so ibadi siya, pag-itay siya, partner ba, na pwede makatabang sa iyang develop siya socially and academically. Then also, another strategy is restorative practices. Focus on repairing harm, building relationships, and resolving conflicts peacefully. I-restore ang mga pangit na mga practices, okay, kanang mga uyon, ito na tawagon, ito na usahin, bigaan mga advice para paano lang yun. Then mag-build ko kanang good rapport sa iya. Okay, next, morning greeting. Start the day with a special connection and positive tone. Dili kay morning pa lang, pangasapa lang ka. Makakaasa ka na ang tono. Inclusive language. Use respectful and inclusive language that acknowledges
diversity. Okay, iba-iba kita mga lang mga first language ba yun? So na may uban nga Muslim, iba-ibang language, so alam na, irespeto lang. And then, for encourage also na, there is a classroom, there is a school, dapat maka-learn po sila kung halimbawa, Filipino, hindi yung instruction is Filipino, and then English, try to speak na simple English na, ako nga rin, makaanak po sa mga bata na, ang mga sa'yo lang kakaayon maka-learn ka rin, din ano yung ChatGPT, i-chat nila ni, kung ano yung bibilang, sa kapag English ano mo nila, kahit nyo, sa ipan, dali ka, kaysa sa mga sa una, wala may mga ani, pagka-learn mo, okay, so that's all. So, anak-anak strategies can help create a positive and inclusive classroom culture where students feel valued, supported, and empowered to learn. Okay ba? Monotonous na ang discussion? Okay, we go now to collaboration and support. Okay. Okay, please read everybody again. Collaboration and support. Working with special education teachers, aides, and support staff. Partnering with parents and communities. Thank you, Rita. At let's listen to Sir Tuan na mag-i-insert lang. Okay, once again, good morning. Before we proceed to the topic of Ma'am Lali, I would like to announce this. Every year for our learning test will be on March, February 25, that is holy holiday. Holy sa Sir Ray Tagala. Pero mag-wait na announcement. No? That would be on, again, February 25, Wednesday. Red ang kalendar pero holy holiday na. And announcement, so as per instruction of Sir Ray Tagala, nag-ask ko siya kung isuspend na ang klase because of this examination, hindi na pwede. Hindi na ma-approve si Ma'am Ro. So anak ka, itikuloso ang ato SDS. Kita lang na hindi itikuloso sa klase. Hindi tayo mag-suspend our class. Kasi regular na klase. So no suspension of class, all you have to do is to arrange the classes video because of the examination. And these are the proctors for the learning test on February 25. Ang inaunahan tayo, ang examination for grades 1 to 6 will start at exactly 7 o'clock in the morning up to 12 noon. Again, grades 1 to 6, 7 to 12. Dapat apat na 6:30 na 3. Kaya rin sa proctors. Then for the grades 7 to 11 students, 1 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. 1 to 5. Yun po ang schedule ng examination. So, please, my dear colleagues in the Department of Education, maging seryoso ka, maging productive ka when it comes to monitoring the attendance of our learners. The movement of our learners, kailangan taga-Via Manila. No? Please cooperate ka na lang kaagla kung may mo. No? So, mag-resist ka during recess time. Wala advance na magawas. Para po ma-appreciate ko sa taga-Via with Sir Ricardo, our Division Teaching Coordinator. Then, these are the proctors for the federal examination. Grade 1, Ma'am Jeannie, then Maribik. Kasi dalawang proctors sa grade 1. Then for grade 2, we have Sir Roxanne and Ma'am Michelle. Kasi bawal po mag-proctor ang grade 1 teacher sa grade 1 na itagkakataon ng learning test. For grade 3, Melvin Alba. Ang mga kasi sino matagalan si Pro na ng mata. In facilitate po mga kapitbahay ng mga classrooms. Then grade 4, Ma'am Velasco. Grade 4. Then grade 5, Laura Erwin. Grade 6, Norabel Sivalios. Grade 7, Ma'am Geraldine Antonia. Subject
Again, may klase na walay suspension. So, realize na ito ang ito mga bata kung ang role nila at correct. Ipasunod sa ulan ito. Kung halimbawa, nagamit ang katong ano, so hindi ipasunod sa ito, i-divide. I-divide sa mga klase na natin ang mga ihog sila. Then, sa petition, si Ma'am Geraldine sa grade 7 din sa Poiti. Sa Poiti dali. Si Ma'am Iris sa grade 7 instead of Ma'am Geraldine Awanta. So, okay na, in grade 8, si Rico. Si Rico nakasabi sa grade 8? Wala, okay. Pasok na sir. In grade 9, we have Ma'am Alshi. Wala sabi Ma'am. Grade 9, pasok. Then grade 10, Ma'am Sandura. Pasok ka rin Ma'am. Then grade 11, the last but not the least, Ma'am Lorca. Pasok ka rin. So those are our proctors on the graduate side. So, alita na rin si Ma'am Iris sa grade 7. Yes, ma'am. Balik siya grade 1, si Jimmy and Marvick. Okay, ma'am. So, hindi sa ito isa. Marvick na lang. Sige. So, hindi sa ito sa early sa grade 5. Si ma'am, sa early teacher ka. Kaya mo mga resabi? Maging proctor? Yeah, ang mahal na tayo, during your class schedule, you have to provide your last. Sige. Okay na sila mga. Or isa kaya nila po diyan ang living teacher. Instead ko mga isa niya, notice na siya. Sir Toto na lang siya. Instead ko mga isa niya, Sir Toto. Grade 5. In grade 7, sino ito? Iris. Hindi ko rin. Ang grade 5, ang grade 7, palitan natin sa Ma'am Geraldine. Since Ma'am Geraldine, meron siyang something sa grade 7. Isa ang grade only. Tapos, sa ito lang si ano? Hindi na ito i-sacrifice sa mga bata. Kaya kasi magkasaway ko yung tao na ayaw na natin sa 19. Kaya kasi tuloy kuhaan, dapat yung kasun. Personal problem, family problem, business problem. So, ayan na to. Isa pa tayo po yung sa grade 7. Isa pa yung kaya po lagi. Si Mama na lang, si grade 7, si Ma'am Guy. Si Ma'am Guy lang sa grade 7. Ini po yung si Rico. Yan po yung si Rico. Kaya nasa yung seminar. Isa ka dali. Ma'am Perla, kay si Rico. Ricky. Lahat ng mga proctors na may class schedule, prepare na mo sa mga yung last. Ang last na ito, kamalunod mo, let our students to copy the whole text of your last, as well as their answers, correct answers. Para lugagin mo na siya, pag mali ang pagkasulat, ibabalik. Hindi siya limpyo ang pagkasulat, ito na po. No? Ibabalik.
Kasi binuha na natin, no? We are developing this hypomotor. Imagine sa sulat. Sige. Ang lang writing. Sige, okay na. Yes, sir. Grade 5 ka, sir, no? Sige, pakita natin si Sir Roxin. Any volunteer from the active teacher of the BIS to replace, to take over the responsibility of Sir Roxin. Isa man. Kailangan ka sa July, wala na po anis. Isa man. Dili, grade 7 is lang. Walang si Sir Roxin, wala siya